Kamakailan ay nabahira ng kwestiyon ang Presidential Electoral Tribunal o PET na siyang dumidinig sa inihaing protesta ukol sa dayaan nung nakarang halalan ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Nabunyag kasi ang pakikipaggimikan sa isang overnight ng revisor ni Robredo sa mga empleyado ng PET ng Supreme Court na sila namang sangkot sa recount ng kinikwestiyong balota. Yan ang tututukan natin ngayon sa Tutok Erwin Tulfo. Ito ang mga larawan na tumambad sa social media kamakailan ukol sa pakikipag-outing sa isang resort sa Pansol, Laguna ng revisor ni Vice President Leni Robredo na si Osmundo Abuyuan sa mga empleyado ng PET o Presidential Electoral Tribunal ng Supreme Court. Kita sa mga larawan na kasama si Abuyuan sa overnight outing ng mahigit 20 empleyado ng PET. Ang mga nasabing empleyado ay pawang mga revisor, appraiser at ballot custodian na sila ring nangangasiwa sa inihaing electoral protest para sa Vice Presidente ni dating Senador Bongbong Marcos. Hindi raw ito tama kaya agad umalma ang kampo ng mga Marcos. Remember kaya nagka-delay itong election protest dahil sumailalim pa di umano sa psychological examination itong mga head revisors. Magkakainan, magiinuman, magsiswimming, mag-aarigluhan lang pala kayo. Kaya naman agad nagsampa ng motion si Marcos para maimbestigahan ang nasabing outing na malinaw umanong paglabag sa Code of Conduct for Court Personnel and the Canon of Judicial Ethics. Pero sa ipinalabas na pahayag ng abogado ni Robredo na si Attorney Romulo Macalintal, iginiit nito na wala silang nakikitang masama sa nasabing outing dahil maging kampo ni Marcos ay imbitado rito. Nagpadala rin daw ang kampo ni Marcos ng mga pagkain sa naturang outing. Pero mariin itong itinanggi ng abogado ni Marcos. Buti na lang at kami hindi incompetent kagaya niya eh. Kung ikay kasali sa isang corruption, ikay ba'y sasambulat mo yung isang bagay na kabahagi ka? Ikaw ba'y sasambulat mo yung isang bagay na kaparte ka? May kanya-kanya namang opinyon ng publiko ukol sa issue. Sana wag na lang nila bigyan ng mali siya or wala naman siguro masama po. Mali po yung parang ano ka po ng government tapos nakakasama nyo po yung alam nyo po kung gantong may issue sa ganito eh. Tapos makakasama nyo po sa parang sabihin natin outing, ganyan. Yun po. Parang siguro po sa akin, obviously, mali po yun. Tumanggi naman ang COMELEC magkomento sa ongoing protest sa PET. Pero para kay dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman, hindi raw talaga maganda tignan na iisang kampo ang kasama sa outing ng mga empleyado ng PET. Lalo na raw at kasagsagan ito ng pagdinig sa election protest. Dapat tapusin muna yung ginagawa bago magkaroon ng di ba? Ng ganyan. Ng ganyan. Kasi ongoing yung protest. Kunyari, halimbawa lang, nandoon yung dalawang partido. Yes, sir. Tapos nandoon yung PET revisors, Yes, sir. Isang taon na nilang ginagawa. Kunyari lang. Yes, sir. Yes, sir. Medyo magpahinga naman tayo, outing naman tayo. Parang okay lang yun, di ba? Pero kung, hindi naman isang taon, hindi naman ganun katagal, parang hindi lang maganda. Teka, tapusin nyo muna yung trabaho para walang masabi. Nito lamang nakaraang linggo naglabas ng notice ang PET na ibinasura ang inihaing misyon ng kampo ni Marcos para imbestigahan ang naturang outing. Tapos na raw ang investigasyon ng PET ukol sa issue. Pero kapansin-pansin na hindi naglabas ang PET kung ano ang naging desisyon nila at kung may naparusahan ba ukol dito. Maghahain naman daw ang kampo ni Marcos ng motion for reconsideration para questionin ang naging desisyon ng PET. Kagaya nung sinasabi nila, meron na raw investigation. Paano nagkaroon ng investigation? Sino yung bumuba tayo ng panel o isang tao lang ba ito? Panel of commissioners? And more importantly, anong sanction? Sinong sinanksyon? Kasagsagan ngayon ng pagdinig sa protesta ni Bongbong Marcos laban kay Vice Presidente Leni Robredo ukol sa dayaan itong nakaraang halalan. Pero dahil sa naglabasang kontrobersiya sa outing sa Laguna, hindi tuloy maiwasang pagdudahan
ng ilan ang kredibilidad ng mismong Presidential Electoral Tribunal o PET na siyang magdidesisyon sa sumbong na dayaan. Maraming salamat, bayan. At ito ang Tutok Erwin Tulfo.